Ephesians chapter 2. Sige po. Ephesians chapter 2, verse number 8 and 9. Basahin po natin, sabay-sabay. Ready, begin. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse number 9, ready, begin. Not of works, that any man should boast. At lahat yung panalangin. Maraming Diyos, magpala at kila sa lahat. Ginawa ko magpala o Diyos sa aming pagkagulintos o sa ito. Ito yung kaya ayaw po sa inyong paanan. Hindi ko pa kasabay ng luto ng bawat isa. Tawin niyo po ako sa inyo pong krus. Patuloy niyo po makita na ay niyo pong mga salita ang makita. At nawa kailangan po o Diyos. Patuloy ba unawan po namin ang regalo po ng inyong pong ebanghelyo. Ang regalo po o Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Nawa o Diyos ang bawat isa. At patuloy ito po ng bawat at talagang dito po o Diyos ang kanilang ma-appreciate o Diyos ang inyong kakakilaan sa aming pong mga buhay. Kaya nawa po mamunod ko pala at ibang nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, please be seated. So once again, good morning. Yan, meron tayong mga New Testament, mga book, Bible, no? So buksan natin dito sa study lesson number 2. Gaya po ng aking nasabi, every first message or first service, so tayo po magkakaroon ng lesson. Para tayo makaunawa sa salita ng Panginoon at tayong lahat po ay matuto paano natin i-deliver po ang salita ng Panginoon dahil na po yung Ebanghelyo, yung kaligtasan na nagmumula po sa ating Panginoon Diyos. Sa ating po nabasa mga kapatid, lesson 2, dito tayo sa God's gift of salvation. Ang ating text is Ephesians chapter 2 and verse number 8 and 9. Nasabi ng salita ng Diyos dyan, na tayo po ay binigyan ng regalo. For by grace are you saved through faith. Sa biyaya, ikaw ay naligtas ng dahil sa iyong pananampalataya. Ito ay regalo. Nang sa ganun, walang iba ang mapuri o magmayabang. Hindi sa iyong gawa. Kung hindi, ito ay biyaya. Kaya nga dito mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, maunawaan natin ang kahalagaan ng regalo. Dito nga sabi niya dito, our world knows much about giving and receiving gifts. Sometimes we become obsessed with commercializing different holidays. Yun, di ba? Mga Pilipino, mahilig, tayo po ay sabihin natin na makareceive ng mga regalo, magbibigay ng mga regalo, iba't ibang mga occasions, magaya po yan, iba't ibang mga okasyon na gusto natin, excited tayo na nagbubukas ng mga gift, tama ba? Yung ikaw ay masasurprise kung ano magiging laman. So sabi nito mga kapatid, you will never able to give the greatest and most important gift of all. Sabi nito mga kapatid, and yet, ang dami mong natatanggap ng mga regalo. Iba't ibang klase mga okasyon, Christmas, birthday, New Year's, Thanksgiving, reunions, exchange gift. But, ang sabi nito mga kapatid, wala kang matatanggap ng pinakadakilang gift. What is that gift mga kapatid? Hindi mo ito pwede matanggap sa kapukha mong tao. Matatanggap mo lamang ang greatest gift nagmumula sa Panginoon. Kaya nga sabi nito, it is a free gift for whoever will ask. Ang sabi po dyan mga kapatid, sige, habang nagpipreach ako, sinusundan yung pagbasa para naiintindihan ninyo. Sabi nito, salvation, it is described as many things. One description is a new birth into God's family. When we accept Christ as our Savior, we are actually birthed with a new life, new family, the family of God. God becomes our Father, and we become one of His children. Kapag daw tinanggap po ang Panginoon. Di ba doon sa John 1:12? Ano nakasulat doon sa John 1:12? Pagkibukas mo nga sis. Sabi niya kasi mga kapatid, ang kaligtasan, salvation. Pag sinabi natin salvation, it is described in many things. Ito, na ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Kapag tinanggap po ang Panginoon sa iyong puso, bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay napabilang na maging kasama sa pamilya ng Diyos. Kaya nga dyan, basahin nyo nga. Ready, begin? As many as received it, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Could you imagine mga kapatid, pasilin niyo po ang pananalita, but as many as received Him, sa lahat daw ng sa Kanya'y nagsitanggap. Sinong tinanggap? Si Kristo. Saan nila tinanggap? Sa kanilang puso. Ano pong mangyayari? To them gave He power to become the sons of God. Sila ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ngayon, ito
ikaw ay napabilang sa pamilya ng Panginoon. No po? Anong ibig sabihin ng pastor? Di ba lahat ng tao anak ng Diyos? Hindi po. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, nilalang ng Panginoon. No po? Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mapapabilang ka na ikaw ay anak ng Panginoon kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. This is the very reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary, mga kapatid, para ikaw ay magkaroon ng panibagong buhay, buhay na may Diyos, buhay na may kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito ang kailangan natin ibigay sa tao. No po? Anong kailangan natin paunawa sa tao? Una, salita ng Panginoon. Yung lesson na, di ba? Di ba paunawa sa kanila? Salita ng Diyos. Na dapat siya ay makinig. Na kailangan buksan ng kanyang isipan na nagmumula sa kanyang sa salita ng Panginoon. At kung ano man ang sasabihin ng Diyos, dapat ito'y ating pakinggan. Dapat ito'y ating tanggapin. No po? Ano yung pangalawa natin ipapaunawa sa kanila? Kailangan tanggapin nila si Kristo sa kanilang puso. Sapagkat kapag ginawa ng tao ito, so tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso, ang kapatid, mapapabilang siya sa pamilya ng Diyos. No po? Sabi dito, third paragraph, when you consider our lives, simply understood, there are only two families in this world. There is the devil's family, and there is the family of God. Everyone we meet fall into one of these two categories. Sabi dito, meron daw dalawang pamilya. There are only two families. If you are not in the family of God, then you are belong to the family of the devil. There are two only families. Kaya nga dito dinescribe, mga kapatid, in the paragraph. Sabi dito, mga kapatid, dito sa fourth paragraph, let us think about the devil's family for a minute. Tignan daw po natin. Isipin natin yung pamilya ni Satanas. John 8:44. Ano ang nakasulat? John 8:44. O, basahin. Men, basahin, men. Ready, go. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh the lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Yan po, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos yan, kayo ay inyong amang Diablo. No po, nakita ng iyong ama, ito ang inyong ginagawa. No po, sapagkat nung una pa lang siya'y mamamatay tao na. No po, at sabi niya, walang katotohanan. Walang katotohanan sa kanyang sinasabi. No po, sapagkat walang katotohanan sa kanyang buhay. Lahat ay kasinungalingan. No po, maging ang kanyang sarili. No po, kaya sabi niya, mga kapatid, inampasay siya, mga kapatid, ang gawain po ng maraming tao. Ng tao po ay puno ng kasalanan. Kaya nga no doubt, sabi niya, mga kapatid, na ang tayo nagkakasala, bakit kasi nandun siya sa pamilya ni Satanas. Walang katotohanan. No po, kaya nga dito, mga kapatid, dapat tingnan natin. No po, anong klase meron? No po, sa buhay natin, sabi niyo, this is the common family to all because of Adam's sin. Bakit tayo nagkasala? Bakit tayo makasalanan? Sapagkat nga, ang ating ninuno ay makasalanan, si Adan. Diba si Adam? Si Adam ay nagkasala sa Diyos. Siya sumuway sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi niya pinakinggan ang salita ng Diyos. Diba sabi ng Panginoon, lahat pwede kainin. So huwag yung nag-iisang puno sa gitna na naglalaman ng karunungan ng kabutihan at kasamaan. Diba? Kaya dapat huwag kakainin. Diba? Ang kaso, anong ginawa? Kinain yung pinagbabawal na prutas. Na pumasok ang kasalanan. Diba? Kasi ang tukso ni Satanas, kapag kinain mo to, magiging Diyos ka. Diba? Magiging Diyos ka. Ito yung ano niya. No po? Kaya ano nangyari? Nung kinain niya prutas, nakita niya na siya ay walang damit. Tama? Dati kasi ang tao, yung talagang inilalang ng Panginoon, walang mali siya, walang kasalanan eh. Diba? Hindi nakakaisip ng pagkakamali. Hindi masama ang isipan. Pero nung kinain niya pinagbabawal ng prutas, mga kapatid, pumasok ang kasalanan. Naging marumi ang isipan. Naging marumi ang kanyang gawa. Naging marumi ang puso. Hindi naging tama sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon pati na dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan. Tapos sabi dito sa Romans chapter 5 and verse number 12. Romans chapter 5 and verse number 12. We inherit the characters of what we would think belong to the devil's family.
All of us have a sin nature. We are born with it and we will all die with it. We did not do anything to get this nature. Ano po, yung bang dahil, ito nga po mga kapatid, basahin nga natin ito. Romans 5 verse 12. Ready, begin? Therefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that cause. Yun po mga kapatid. Sabi niya mga kapatid, dahil lamang sa isang tao, pumasok ang kasalanan. Sino nga yung mga kapatid? Kay Adan. Pastor, di ba dalawa sila? Adan at Eva. Kasi alam niyo ba mga kapatid, ang mag-asawa, isa lang sila sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niyan, isa. At ang commandment, binigay yung utos sa lalaki. Na po, kaya nagkasala talaga si Adan and Eve. So anong nangyari mga kapatid? Pumasok ang kasalanan at pumasok ang kamatayan. Kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya nga may kaparusahan eh. Di ba dati, yung wala pang kasalanan, hindi na kailangan magpagod ng tao para kumain eh. Kasi bakit? Kompleto na lahat. Di ba? Pero nung dahil pumasok ang kasalanan, nagkamali ang tao, out of curiosity. Di ba? Ano nangyari? Ang lalaki, ang gawin ng lalaki para mabuhay, kailangan niya magtrabaho, magpagod, bago kumain. Di ba? Ang babae nung kailangan gawin kapag nanganganak, di ba? May kahirapan. Ano po? So nandoon, tapos yung mga sa igagapang. Ano po? So nandoon yung curse. Bakit? Dahil sa pagsuways natin sa Panginoon. Kaya nga tayo mamamatay physically. Why? Because of sin. Ano po? At sabi ng Diyos, because of sin, tayo rin ay patay spiritual. Ano po? Kaya nga dyan, pumasok ang kasalanan. Ano po? Ano ba mga kapatid? Sabi nito, all members of Satan's family are sentenced to die. They will spend an eternity in a Christless hell. The wages or payment of our sin is death. Romans chapter 6 and verse number 23. Ano yung nakasulat? Romans chapter 6 and verse number 23. Basahin. Girls, ready? Begin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Can you imagine? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No po, saan patungo ang kaluluwa ng tao pagkamatay niya dahil sa kasalanan, patungong impyerno. Eternal punishment. Eternal damnation. Pangwalanggang kaparusahan. Pangwalanggang sabi natin kahirapan ang maranasan ng tao doon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kaya nga sabi doon mga kapatid ng ating pinag-aaralan. No po, walang pardon eh. No po, sa tao na pwede niyang gawin. No po, pero, sabi dito mga kapatid, may ginawa ang Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, dito na tayo. When the wages of sin is death, Romans 6:23, the same verse concludes in this manner, but, the word but, napakalaga ng word na but, ngunit, di ba? May regalo ang Diyos. Ang regalo ng Panginoon is eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang regalo ng Panginoon, ibibigay niya sa lahat ng tao, bagamat ikaw ay makasalanan. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, kung ikaw ay magsisisi, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa papaanong pamamaraan? Sabi yan, through Jesus Christ, our Lord. Sa pamamagitan kay Kristo na ating Panginoon. Sapagkat nga si Kristo, pinagsa niya yung krus na mabigat. Ang krus na yun, mga kapatid, yung krus, ano yung simbolo ng krus? Kasalanan natin. Kasalanan ng mundo na pinasa ng Panginoon. Nagsakripisyo, pinakita ang pag-ibig ng Panginoon. No po, at yun nga mga kapatid, dumanang ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo for the sake ng tao na magkaroon ng daan patungo sa langit. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, there is a gift. Di ba? A perfect gift. The greatest gift of all, the gift of salvation. As we think about the family of God, the Bible says that as many as receive Him or trust Him, to them gave the power to become the sons of God. No po? Kaya napakalaga mga kapatid na tinanggap ng Panginoon sa puso. The question this morning, tinanggap niyo na ba talaga ang Panginoon? Ay mga bata, tinanggap niyo na ba ang Panginoon? Sabi mga bisita. No po? Dahil ito ang pinakamalagay. Tanggapin si Kristo sa puso natin. It's not about religion. Ito lagi sinasabi, it's not about religion. Hindi religion ang kaligtasan mga kapatid. Hindi ibig sabihin, nagsisimba ka sa baptist, pupunta ka sa langit. Hindi po. Sapagkat isa lang ang kaligtasan, pagtanggap kay
Kristo. Kaya hindi lahat ng baptist pupunta na langit. Kasi may mga nagsisimba lang o nagpabaptist lang, di ba? Na hindi naman niya tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Kasi may instructions sa Satanas eh. Sabi ni Satanas, sige, magsimba ka. Magsimba ka para makakain ka. Pero huwag na huwag mo tatanggapin si Kristo sa iyong puso. Sige, magsimba ka, mag-member ka dyan para makakuha ka ng maraming relief. Di ba? Magkaroon ka ng maraming pakinabang. Pero, huwag mong tanggapin si Kristo sa puso. Di ba? Kaya nga maraming tao, mga kapatid, na po, sabi ng Panginoon, ang Panginoon talaga yung nakakaalam kung sino talaga ang totoo. Kasi tayo bilang tao, pwede tayo magpanggap. Pwede tayo magkunwari. Pero sa Panginoon, wala tayong maitatago. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat, nandito ka na rin lang, nakaupo ka na rin lang, nagiginig ka na rin lang, makinig ka na talaga. Nandito ka na rin para maglingkod ka talaga. Di ba? Kaya sa oras ito, mga kapatid, sipuin po ng bawat isa. Kailangan unawain natin yung regalo ng kaligtasan. Now po, ano ba mga kapatid? Just as person would give a gift to a friend, so is salvation offered to us. We will never earn it, nor we will ever deserve it. God has offered it to us as a free gift. Na po, yung regalo hindi mo naman babayaran. Yung regalo, hindi mo naman bibilin. Kasi nga, regalo po. Sabi ng regalo, may ibang nagbayad. May ibang bumili. Na po, kaya nga tayo binibigyan natin free gift. Free gift ng Ebanghelyo, free gift na salita ng Diyos. Kaya dapat na sabi ng Diyos, kailangan natin i-offer sa tao. Na po, sabi dito, our goal as a Christian is to develop the mind of Christ in our own lives so that we are living in accordance with what the Bible says. Na po, dapat daw sa buhay ko natin, unawain natin, na po, kung dapat bilang isang mananampalataya, i-develop natin ang ating kaisipan na dapat tayo ay nilagay natin sa ating puso kaisipan, niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Niligtas tayo ng Panginoon para magbagong buhay. Niligtas tayo ng Panginoon para maging magandang ehemplo. Para tayo maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Some things happen in a person's life at the moment he accepts Christ as his Savior. If you have accepted God's gift, notice some of these things that have happened to you. Ito yung mga nangyari nung tinanggap mo ang Panginoon. Naalala niyo kung paano tinanggap niyo ang Panginoon? Naalala niyo pa yun, yung moment yun. Dapat alamin niyo yung date na yun Huwag niyo kalimutan yung date na yun. Isulat niyo sa inyong Bible. Di ba? Kung kailan niyo talaga tinanggap si Christ sa puso niyo. Di ba? Kasi bakit? Yun ang tinatawag natin spiritual birthday. Di ba? Yung birthday natin, physical, tinatandaan natin. Ano din? Spiritual birthday natin, tinatandaan niyo. Di ba? Para malaman niyo mga kapatid, na may lagay sa inyong puso kay Pan, ito yung time na talagang nakinig ako. Ito yung time na nakita ko nga sa sarili na ako'y makasalanan. Ito yung time na talagang tinanggap ko si Christ sa puso ko. Di ba? Kaya ilagay niyo at take note niyo sa inyong buhay. So ito yung mga nangyari. Yeah, number 1, basahin nga. Number 1, yung mga nangyari. Takot tumanggap. You have been placed into a new family. You have been born into. The Bible says that we have been adopted into it. Which further teaches that we also married into His family. Why so much emphasis on being a part of God's family? The answer is simple. When we are born into His family, we will never be His own. When we are adopted, we will never be His inherited. When we are married into His family, we will never be divorced. Nothing can separate us from the Lord. Yun po mga kapatid. Sabi niya dito, the moment that you accept Jesus Christ as your personal Savior, sabi nito, you have placed into a new family. Ikaw ay napabilang sa bagong pamilya. Pamilya ng Diyos. Gano'n ba kahalaga ang pagkakaroon ng pamilya? Di ba? Nasabi dito yung relation kasi. Na po, na tayo inadapt. Ano ibig sabihin ng inadapt mga kapatid? Na po, yung inadapt ka, binilang kang anak. Di ba? Hindi ka binilang na stranger. Hindi ka binilang na iba. Hindi ka, ikaw, the moment that you accept Christ as your personal Savior, ibinilang kang kapamilya. Kabahagi. Ito po, nakagaya daw ng isang ikinasal. Di ba? Na di dapat maghiwalay. Nakagaya ng isang, sabihin natin, nagkaroon ng pamilya. Na hindi mo na makikita na wala kang kasama. Na hindi ka nakabilang. Nakagaya ng isang inadapt. Na someday, ikaw ay mamana. Tapos sapagkat nga, ikaw ay napabilang sa pamilya ni Diyos. Diba? Nothing can separate us from the love
of God. Walang sino man ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ito yung nangyari. Napabilang ka sa pamilya ng Diyos. Po, kaya dapat pangawakan mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ako ay napapagbilang sa pamilya ng Panginoon. Kaya ano kailangan kong gawin? Maglilingkod ako sa Kanya. Magbabago ako ng buhay. Aayusin ko ang aking buhay. Yung mga hindi dapat, kailangan kong tanggalin. Di ba? Kailangan ipagamit ko ang aking lakas, ang aking buhay, ang aking talento, lahat na meron ako, para lamang makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Yan dapat na maging kaisipan natin. Number 2. What's number 2? Usahin nga, Brother Andre. Your body has become the temple of the Holy Spirit. He has come to dwell us, to live within us, and to make us His permanent home. He is not moving out. You cannot everything. Yun po mga kapatid. Opo? Your body has become the temple of the Holy Spirit. Yung katawan mo, naging banal na templo ng banal na Espiritu. Kasi nga tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Di ba? Ang ibig sabihin, nananahan ngayon ang banal na Espiritu. May tatak. Na po? Silyado. Na po? Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kahit gaano kahirap ng buhay, huwag ka dapat malumaypay, huwag ka dapat malungkot, sapagkat nga, kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Na po naman ang iyong pinagdadaanan. Alahanin natin ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Pastor, bakit ko kailangan magbago? Bakit ko kailangan ayusin ang aking buhay? Kasi nga, templo na ng Diyos yung katawan mo eh. Di ba? Kaya dapat, iwasan na natin yung mga hindi dapat. Pagbibisyo. Diba? Mga hindi dapat ginagawa, kasalanan, tanggalin sa ating mga buhay. Bakit? Kasi nga, templo ng banal na Espiritu. Na po, we are the temple of the living God. Kaya dapat iwasan natin ang mga bagay na yan. Ano ba mga kapatid? Number 3. Sister Joyce, number 3. Verse 3, you become a new creature. Old things are to pass away. The old lifestyle, the old language, and the old things are to be made new. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Being part of a new family has made you new as well. This is your fresh start. Yun po mga kapatid, sa paningin ng Diyos, the moment that you receive Christ as your personal Savior, the moment na ikaw ay nagsisi, tinanggap mo siya sa iyong puso, ikaw ay naging bago na sa Panginoon. Di ba? All things are become new. Di ba? Ang sabi niya, no? Old language, old lifestyle. Di ba? Binago ka na ng Diyos. Pati yung pananalita natin, babaguhin ng Panginoon. Di ba? Di na mapasin kung talaga ikaw ay naging Kristiyano. Dati, palamuran. Ama, dati bastos, dati palasagot. Hanggang ngayon palasagot. Di ba? Magbabago eh. Pati pananalita. Bakit? Kasi binago ka ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17, if anyone be in Christ, he is a new creature. Diba? Ang sino man ay na kay Kristo na. Papasinin niya, no? If anyone be in Christ, pag sinabi be in Christ, yung na kay Kristo na. Tumanggap sa Diyos. Hindi lahat ng Diyos, take note tayo, inulit ko, hindi lahat ng tao ay sa Diyos. Diba? Kaya nga dito, kung sino man daw ang tumanggap sa Panginoon, tinanggap sa Kristo sa kanilang puso, sila ngayon ay bagong nilalang. Sa paningin ng Diyos, nung tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, meron ng bagong gap. Ang bagong gap? Meron ng bagong gap. Di ba? Kaya ngayon lumipas na yun. Hindi na mababalikan yun. Di ba? Kaya anong kailangan gawin? Tignan mo rin, ay, ako'y bago na sa Diyos. Tinanggap ko ang Panginoon. Nakita ko nga kasalila, ako'y makasalanan. Kaya anong gagawin ko? Ako'y maglilingkod sa Diyos. Papagamit ko ang aking buhay. Di ba? Hindi ba magandang balita yan yung bang balita na dumating man yung kamatayan, ang yung kaluluwa hindi pupunta ng impyerno, pupunta ng langit? Di ba? Yun yung pinaka-the best na magandang balita. Sabi nga mga kapatid, di ba lagi sinasabi? Yun ang pinaka-grand prize. Sa buhay natin, what is the grand prize? Pag namatay mo, dapat pupunta ka ng langit. Kasi walang kwenta ang pera, walang kwenta ang mataas na pinag-aralan, walang kwenta yung mga magandang mga bagay-bagay na meron ka, may magandang bahay, may magandang kotse, may magandang maraming pera sa bangko, walang kwenta yan. Kung ikaw naman ay pupunta lang ng Pilipinas. Tapos, kahit gano'ng kakaganda, walang kwenta sa paningin ng Diyos.
gaano ka kasikat, katanyag, walang kwenta sa paningin ng Diyos. Magkakaroon ka lang ng halaga kapag tinanggap mo sa Kristo sa iyong puso. Ikaw ay mapapabilang na anak ng Diyos. Ikaw ay magiging tahanan ng banal na Espiritu, templo. At ikaw ay magiging bago nilalang sa Panginoon. Diba? Ito yung kailangan natin i-explain sa tao. Ito yung kailangan natin i-attend sa kanila. Nako, ay nga dito mga kapatid, dapat makita natin. Nako, ang sabuhin natin. Kailangan natin paglingkuran ng Diyos. Ang dahil pang taong nangangailangan ng kanyang salita. Nako, ang sabi dito, I am a child of God, now what? Ako'y anak na ng Diyos. Anong kailangan gagawin? Nako, as you move into a new relation, you will find that there are many things, new things that you do not understand. You will find same to be true in your Christian life as well. Diba? You have just entered into a relationship with the same God who created the universe and who knows all of the stars by name. Diba? Yung ba ngayon, ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kailangan daw maunawaan yung mga bagay-bagay. Kailangan daw lumawak yung pangunawa. Kailangan daw makita mo yung kahalagaan. Kaya nga, di ba doon sa Great Commission, Matthew chapter 28, verse 19 and 20, ano yung verse 20? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Turuan daw sila. Hindi lang dapat sila maligtas, dapat turuan sila ng mga bagay-bagay. Ano dapat nilang gawin? Di ba? Hanggang dumating ang Panginoon. Tama? Kaya dito mga kapatid, ang dami natin dapat gawin. I am a child of God, now what? Anak ka na ng Diyos, anong gagawin mo? Diba? Meron kang kailangan gawin. Meron kang kailangan ipagtagumpayan sa iyong mga buhay. Ako? Kaya alam nyo mga kapatid, pakaganda ng mga lesson eh. Diba? So dapat tayong lahat matutunan natin kung paano sabihin sa tao. Kaya po ba? Mahirap ba sabihin yun? Mahirap ba i-explain yung God's gift of salvation? Madali lang naman. Diba? Pero tayong guys, oh. Ang kailangan natin gawin, ipakunawa. Ang kailangan mo lang gawin, unawain mo din. Kasi mahirap ibenta, sabihin kung hindi mo naiintindihan. Tama? Kaya dapat mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, patuloy natin alamin ang salita ng Diyos. Yung last week, nag-attend po kami ng World Mission Conference sa Manila. No? Living World Missions, kaya nga world eh, hindi lang dito basta. Maging sa ibang bansa. Sa buong mundo, nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po ba, bilang isang simbahan, meron tayong tungkulin yung pangaral ng ibang pagyo. Bigyan ng tracts, mag-invite, mag-Bible study. Ako, sapagkat ito kailangan natin iabot regalo na nagmumula sa Panginoon. Kaya urging each one of us, ako, sinachallenge ko pang bawal sa tayong lahat, mag-invite. Tayong lahat mag-soul winning. Tayong lahat ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi lang basta tayo dapat maglilingkod. Dapat meron tayong pamutin na iba. Gagawin natin ito. Bakit? Kasi ang Panginoon, hindi lang namatay dahil sa iyo. Namatay siya sa ibaba ng krus dahil sa ating lahat. Ang regalo hindi lang para sa iyo. Ang regalo ay para sa lahat. Kailangan, hindi lang basta ikaw makatanggap. Pati pamilya mo dapat tanggapin nila. Pati kaibigan mo, lahat ng kamag-anak mo, lahat ng kilala mo, kailangan matanggap din nila ang regalo na nagmumula sa Diyos. Kaya challenge po dito mga kapatid, sana po, patuloy natin gawin. Ihayag ang salita ng Diyos sa marami natin. Tayong lahat tumayo, gusto sa please.